Sino niya, Mr. Maravillas? Sino pa? Si Jason Sa. Ito yung post ni Jason Sa. Ay grabe. Grabe talaga. Nakakalula ang ating nasaksihan ngayong araw na ito. Mga kapatid, matinding pasabog at patunay ito na mula sa 18 ex-marines na sinasabing sila ang nag-deliver ng humigit kumulang sa 805 billion na kina Marcos at Romualdez. Pilit nilang sinisiraan ngayon, pati yung ICC. Iniugnay na mga kababayan sa nagtatagong si Saldico na dati nang nagsabi ng mali-malita. Hindi mo matanong yon kasi nagtatago. Hindi mabiverify. Yung reporter nila na si Santos, sabi dito sa report ng Net25, ayon kay Attorney Livy Baligod, sangkot o kasama nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Ano po mga kababayan, si Dante Maravillas. O yung mga minions ni Digong at sa Kanisara, may pa-press con sa Club Filipino. Ano niya yan, Mr. Maravillas? Alam na. Counter-propaganda para siraan po yung ICC case laban kay Digong. Yan po si Atty. Baligod, live sa kanina sa Net25. Alam na ninyo pag Net25 at covered ng kanilang mga kaalyadong mga vloggers na known as fake news peddlers. Sino niya, Mr. Maravillas? Sino pa? Si Jason Sa. Ito yung post ni Jason Sa. Ay grabe. Grabe talaga. Nakakalula ang ating nasaksihan ngayong araw na ito. Mga kapatid, matinding pasabog at patunay ito na mula sa 18 ex-marines na sinasabing sila ang nag-deliver ng humigit kumulang sa 805 billion na kina Marcos at Romualdez. At ayon din sa kanilang pahayag, sila rin ang napag-utusan na magpapalit ng $2 million o panggamitin ng mga ICC investigators, at ito ay kanilang inihatid kay dating Senator Antonio Trillanes IV. Ang dami pa nilang kwento kaugnay sa iba't ibang deliveries ng bilyones sa atas ng kanilang dating pinaglilingkuran bilang security forces ni Representative Saldico. Walang kadala-dalaan mga tao ito sa pagpapakalat ng fake news, mga kababayan. O ito ngayon, ang post ni Jason Sa, mga kababayan, 2 hours ago sa Club Filipino. Ito yung ipinarada ng mga 18 Marines daw, mga kababayan, na kasama ni Gutesa. At ito si Atty. Baligod na known na supporter ng mga Duterte. Siya yung nag-present, mga kababayan, mali-malita daw. Post ito ni Jason Sa, mga kababayan. Mali-malita na dinideliver. Pinipresent ni Atty. Baligod. Mga mahinang nilalang, mga kababayan lang ang maniniwala sa fake news nila. At sabay-sabay na pinost ng kanilang mga DDS influencers. Kasama si Mike Defensor na known, mga kababayan, sa tanim witness. Paid witness, mga kababayan, sa Senado. Yan live in Club Filipino Green Hills, recorded live, Mike Defensor. Ayan si Atty. Baligod. Sabay-sabay ang post nila. Pag sabay-sabay po, alam na natin, scripted siya. Joey DeViver, ano sabi niya? Hey, International Criminal Court, ICC, $2 million was given to your investigators by our corrupt leaders, according to Marines, so delivered it to them. Sabay mura. Pilit nilang sinisiraan ngayon, pati yung ICC. Iniugnay na, mga kababayan, sa nagtatagong si Saldico na dati nang nagsabi ng mali-malita. Hindi mo matanong yon kasi nagtatago. Hindi mabiverify. Kita ninyo, mga kababayan, ang mga gawa-gawa nila. Yan, presentation po na covered ng Net25 na alam naman natin kung saan nakaalyado. Tanong si yung reporter nila na si Santos. Sabi dito sa report ng Net25, ayon kay Attorney Livy Baligod, sangkot o kasama ang mga naturang dating sundalo
sa nangyaring operasyon ng International Criminal Court investigator sa bansa mula noong 2023. Inutusan umano ang mga ito na magdala ng 2 maleta na parehong naglalaman ng 56 milyon bilang paganda sa pagdating ng foreigners. Dagdag pa ni Baligod, ang ginawa nila sa bansa ay mag-interview ng mga witnesses na pinadala ni Sonny Trillanes, yung dating senador. Wala pang reaction si dating senador Sonny Trillanes, mga kababayan. Pero alam na natin, ang disenyo nito, siraan yung ICC at saka siraan yung ating Pangulong Bongbong Marcos. The same script, mali-maleta na kwento, mali-maletang kwarta, diniliver daw mismo doon sa Ilocos. Pakinggan natin yung parte ng kwentong kutsero ni Atty. Baligod. Nangyaring operasyon ng May tumatawag sa telepono, ini-instruction ng guide siguro. Nasali ang mga sundalo natin sa ginawang operasyon. Huwag kayong naniniwala dyan, ha. Parinig ko lang sa inyo. Unang dumating ang mga ICC investigators sa Pilipinas noong December 2028. December of 2023. Mali. At bago mag-December 2023 ay inutusan sila na magpapalit ng peso to dollars. 2 maleta na ang bawat maleta Kwentong ay maleta na naman po. 56 million pesos. Kaya nakapagpalit sila ng equivalent to $2 million. At ang sabi ng mga executive assistants ni Ginoong Saldico ay pinaghahandaan daw nila ang pagdating ng foreigners. At kalaunan ay nakilala ng mga ito na ang foreigners na binabanggit ay mga ICC investigators. Parang kwento ni Marcolita At sa Senado kay Gutesa. ang ginawa nila ay mag-interview ng mga witnesses na ipinapaarating sa kanila ni Sonny Trillanes. Dapat dito ipatawag sa Congress, mga kababayan. In-interview ng mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sonny Trillanes. So yan, mga kababayan, ang kwentong kutsero na pinapalabas, binayaran yung mga testigo. Wala silang ibang in-interview na mga witnesses, kundi ang mga tao lamang na pinapadala ni Sonny Trillanes. At ibinigay kay Sonny Trillanes ang pondo para sa pag-asikaso sa mga ICC investigators na ito. Kaya naman po, lahat ng sasakyan na ginamit, lahat ng hotel accommodations ay sinagot ni Saldico at saka ni Sonny Trillanes. Napansin din po nila na lahat ng mga pag-interview ng ICC investigators ay sa mga pribadong lugar. Wala man lang government office. At makikita po ninyo ang madalas na pag-deliver nila ng mali-maleta at minsan mga paper bags naman na mga pera patungo sa mga nag-aalaga sa ICC investigators. Lahat ng Ito yung interview ng reporter ng Net25. Tinatanong kung saan diniliver yung ibang pera. Nakapag-deliver po ba kayo ng maleta Si Miss Santos yan. Yung dating at, sa Malacanang. or sa bahay po ni Pangulong Marcos? Opo, ako po si Bernard Tubey. Nakapag-deliver po kami. Saan? 41 Forbes po. So ito po yung bahay ni
yung umano ni Pangulo Ferdinand Marcos Jr. Yes po. Meron din po kami sa Ilocos, kasama po si Kong Saldi. Pati daw sa Ilang maleta po Ilocos. yung nag-deliver sa Forbes at saka sa Ilocos? Yung sa Ilocos po ay sa 5 maleta po. Para kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, para maklaro lang, no? Inagaw na ang abogado. Sa bahay mismo. At Sa bahay mismo daw. Sa bahay mismo niya sa Paway, parehas ng ang script na binasa ni Gutesa. Hindi familiar si Gutesa, mas familiar yung abogado si Marcoleta. Inagaw na doon sa testigo. So, kailangan ito mga kababayan i-cross-examine. Siguradong pag cross-examine ito mga kababayan ng DOJ, pag in-invite ng DOJ, hindi din magpapakita tulad ni Gutesa. Malinaw na propaganda po. Ayan o. ang tindi sa 5 maleta po. Para kanino po yun? Kay Kong? Kanino po yun? Pagkakaalam ko, Biglang inagaw yung microphone. Yan, para Tony Baligon. maklaro lang, no? Nag-deliver sila sa Ilocos. Baka magkamali ng sagot. Basado sa script. Sa Paway, sa bahay ni BBM. Kitang-kita sa mukha ni Baligod po na kasinungalingan. Oo. At saka may mga katibayan naman. No? Nakapag-deliver Saka may mga katibayan naman niya. So itong press con na to mga kababayan, this is not a coincidence. It is a clear political theater. Drama na naman po nila. So bigla silang nagpa-press con, mga so-called affidavits daw, dinistribute, biglang lumitaw yung mga dating sundalo daw, and Attorney Baligod is in front and center. At ito mga kababayan, nagaganap ngayon kasabay ng confirmation charges, hearing, laban po sa dating Pangulong Digong sa ICC. So tingin ninyo, coincidence ito? Come on, this is not a coincidence, mga kababayan. Well-planned political theater again para guluhin ang kwento, i-distract mga kababayan ang publiko. So when international legal pressures intensifies, political counter-narratives follow. That is not theory, mga kababayan. That is strategy. Clear strategy ng mga Duterte. Kasi po, if you cannot control the courtroom, you have to try to control the headlines ng mga balita. Ito na nga po, pa-press con sila. Ngayon, tingnan natin kung sino yung mga actors dito, mga involved. Si Atty. Baligot, hindi po siya yung isang neutral academic, legal academic mga kababayan, na suddenly nakadiscovery ng bagong information. He has publicly represented and aligned himself with personalities mga kababayan, with the Duterte political bloc. Kasama po yung mga figures closely associated with the DDS network. That record mga kababayan is not hidden. I-check lang ninyo kung sino yung mga kasakasama ni Atty. Baligot. Kaya po, pag siya ay biglang lumitaw at a politically charged event, at makikita naman ninyo kung sino yung mga nandun na nagko-cover lahat kapanalig nila, Net25, yung mga DDS vloggers, mga fake news peddlers. Just as the ICC proceedings gain traction mga kababayan, people are justified in asking, is this legal advocacy o isang political damage control? Di ba? So, pag-usapan muli natin yung timing. Si Sara, nag-announce ng kanyang intensyon na tatakbo for president sa 2028. After that, bigla na lang po lumitaw yung mga narratives, casting doubts on institutions, question legitimacy, and attempt to drag national political figures into controversy mga kababayan. Ngayon, sino yung magkikinabang sa pag-destabilize ng present administration? Sino magkikinabang pag bumagsak ang tiwala ng publiko sa ating Pangulong Bongbong Marcos? And who benefits mga kababayan from keeping the Duterte brand politically mobilized? Hindi natin kailangan na maging isang political scientist to connect the dots. Di ba po? If you are laying the groundwork for 2028, ang una mong gagawin is to weaken
the sitting administration. Tama? Magkikreate ka ng turbulence. Magtatanim ka ng mga duda at gagatungan mo yung mga controversy. If not, you will create yourself controversies tulad nito ngayon mga kababayan na papresko nila. Ganon. Ganon ang narrative warfare works mga kababayan sa political propaganda. So malinaw po, this is not about justice for victims. This is not about strengthening institutions. Ito po ay nakikita natin na coordinated attempt to reshape the political battlefield. Time precisely mga kababayan when international scrutiny intensifies and presidential ambitions declared. Yung ICC hearing or hearings are about alleged crimes during the drug war. Period. Tama po? Pinopolitika nila. Instead na harapin nila head-on, kinaladkad nila sa politika. So we are seeing noise injected into the system, mga kababayan. So pag nakita natin yung mga synchronized appearances, familiar political operators tulad ni Mike Defensor, biglang lumitaw na naman po, and conveniently timed allegations, you don't call that random. Tama pa? Ang tawag dyan is strategy at work. So dapat po maging alerto tayo sa ganito mga drama nila, political drama, mga papriskon-priskon. I was not born yesterday. 40 years tayo, mga kababayan, sa trabahong ito bilang isang journalist para maloko ninyo. Huwag kami Atty. Maligod, Mike Defensor, Jason Sa, at mga DDS vloggers. So the public should be alert. Kasi po in politics, mga kababayan, loudest spectacle is often designed to distract from the real trial happening elsewhere tulad ng ICC trial po ni Digong. And the question is not whether it is political. The question is how obvious does it have to be or it has to be, mga kababayan. Gaano ka-obvious tingin ninyo? Obvious na obvious niya, Mr. Maravillas? Obvious. Huwag paluloko sa kanila, mga kababayan. Huwag paluloko sa kwento ni Atty. Balikod at ni Mike Defensor. Pag naloko kayo, di wow. Pero niya, alam na namin na niya yung mga karakas na mga pagmumukha niya. Hindi ba tayo natuto sa mga style nilang bulok? Ayan man lang po yung ating short video. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye. God Max bless. Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Neng siya red mixed fruit drink. Hindi mo po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. O ngayon, yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos niya, Mr. Maravilla. Sa mga naghanap po ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. May Grab car rental din po kami. But anyway, ito po pala yung aming bagong product na binibenta online. I am worldwide amazing pure organic barley powdered drink mix from Australia. Negosyo to ng aking anak na architect entrepreneur Riz Maravillas. Ayan po. Kontakin na lang po ninyo siya, Riz Maravillas on Facebook. Ang mga health benefits niya, boost immunity, improves digestion, enhance energy levels, packed with antioxidants, prevent cancer. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. Eye Glow Serum, whitening po siya. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect before and now. Yung mga inquiries po ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang Facebook account, Riz Maravillas.